Kidlat News Updates. Mga balita ngayon, 254 NPA members at supporters na neutralize ng AFP mula Enero 2025. Nag-viral na pulis na nasa restrictive custody sa ilalim sa neuropsychiatric exam. 30 Pilipinong biktima ng human trafficking mula Myanmar nakauwi na ng bansa. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan. Ngayon, umakyat sa 254 ang bilang ng mga miyembro at taga-suporta ng New People's Army o NPA na na-neutralize mula noong Enero hanggang Marso 20 ngayong taon ayon sa Armed Forces of the Philippines o AFP. Ayon kay AFP spokesperson Colonel Francel Margareth Padilla, mula sa bilang na ito, 210 ang sumuko, 20 ang arestado at 24 ang nasawi sa mga operasyon ng militar. Kumpiskado naman ang 172 firearms at 75 na anti-personnel mines mula sa mga operasyon. Nanawagan din si Padilla sa NPA members at supporters na magbalik loob ng mapakinabangan ang reintegrasyon para sa pagsisimulang muli, gayon din ang amnesty programs na alok ng gobyerno. Isa sa ilalim sa neuropsychiatric exam si Patrolman Francis Steve Fontillas, ang police vlogger na nag-viral dahil sa kanyang mga social media post na nagbabanta laban sa gobyerno ayon sa Philippine National Police o PNP. Matapos siyang mag-report sa Quezon City Police District o QCPD noong Biyernes, inilagay siya sa restrictive custody habang gumugulong ang investigasyon. Ayon kay PNP spokesperson Brigadier General Jean Fajardo, kailangang suriin ang kanyang mental state upang matukoy kung siya ay mentally fit pa para sa serbisyo. May tama daw ako May tama daw ako. May tama ka, sir. Si Fontillas ay nahaharap sa kasong inciting to sedition, pati na rin sa 5 kasong administratibo sa NAPOLCOM at NCRPO. Nabatid din na mayroon siyang kasaysayan ng mental health condition at tumanggi sa neuropsychiatric exam noong March 17. Dumating sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA Terminal 1 nitong Martes ng madaling araw ang 30 Pilipinong mula Myanmar sakay ng Philippine Airlines Flight PR-733 mula Bangkok, Thailand. Sinalubong sila ni Department of Migrant Workers o DMW Undersecretary Bernard Olalia at Department of Foreign Affairs o DFA Undersecretary Eduardo De Vega na muling nagpaalala sa publiko na maging maingat sa mga mapaninlang na alok ng trabahong may mataas na sahod mula sa mga sindikato. Ang lahat ng 30 individual ay biktima ng human trafficking at nailigtas mula sa isang online love scam sa Cambodia sa tulong ng mga otoridad sa Myanmar. Ayon sa Department of Foreign Affairs o DFA, sila ay kabilang sa 206 na Pilipinong na-recruit online at pinangakuan ng lehitimong trabaho sa ibang bansa na kinalaunang pinilit na sumali sa online scamming. May inaasahang 176 pang Pilipino ang darating ngayong araw. Para sa Kidlat News Channel, ako si Rosalyn Sinchonco, nag-uulat. ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagbuto ng balita.